Hi, good evening, good evening. Yes, Prof, if you had to summarize po itong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos this year, ano po yung pinakamensahe po niya ngayong taon? Kung last year yung flood control, mahiya naman kayo. This year po, ano po yung pinakamensahe po ng SONA na ito? I think ang mensahe niya talagang nag-zero in siya sa mga gut issues, no? Um, Nagsimula siya sa, of course, yung flood control kasi that's like the elephant in the room. Tapos nag-ano siya, no? Inisa-isa niya yung mga sektor, no? Inisa-isa niya yung mga kababayan nating nasalanta ng krisis, halimbawa, no? Yung sa uplift, yung local government support fund na kanyang inirelease, no? 58 billion pesos, no? Sinabi niya. Tapos yung mga nawalan ng trabaho, na displaced ng Middle East crisis, yung mga job fairs, yung mga nabigyan ng trabaho, yung bigas, kuryente, transportation. So kung susumahin mo, ito ay ang audience niya ay yung yung taong bayan Taong ngayon. bayan talaga. Oo, direkta talaga sa atin. Pero Prof, kanina no, ay napansin naman siguro ng lahat dun sa intro pa lang, sa montage pa lang niya, sa SONA niya. And the first thing that he mentioned was itong flood control. Jumping off from last year's SONA po, ngayon, kamusta naman po anong tingin po ninyo dun sa kanyang progress report dito sa flood control problem or scandal po natin kanina? Para sa akin hindi pa rin siya pasado, no? Kasi yung the so-called big fish, yung mga taong malalapit sa kanya ay nananatiling malaya, no? Tapos may mga hits and misses, like halimbawa yung si Zaldico, bakit napabayaan pang hindi nahuli, nasa kamay na ng natin sana, no? Dun sa nung na-accost siya ng embassy abroad, no? Embassy ng ibang bansa. Anyway, yung kanyang sinabi na wala siyang kikilingan kahit kamag-anak niya, I'm very sure it would resonate to the public, no, na na malaki ang clamor para walang mintis sana ang ang pag what do you call this, usig or ang pursue ng mga sangkot sa flood control scandal. At alam niya siguro na hanggat wala siyang napapakulong dun sa mga taong malapit sa kanya, mananatiling matunog yung sinasabing merong selective justice. So, kaya niya ito sinabi. Pero sa aking palagay, no, masaya ko na nasabi niya to. Parang ang pinaparating ay gusto niyang parating sa taong bayan na seryoso siya. Abangan natin, no? Huwag pa rin tayong mapagod na i-pursue yung advokasya natin na patuloy na i-monitor kung talagang makukulong nga ang mga dapat makulong. Kasi hangga't hindi nangyayari yun, syempre, dapat mananatiling sinabi niya lang yon, no? Sa flood control, tungkol sa flood control scandal nung kanyang SONA. Pero pag ito ay naipursue niya talaga, pag ito ay naisakatuparan, sa aking palagay ito ay isa sa mga magiging legacy niya at the end of his term. Kung anumang legacy ang maibibigay niya at the end of his term, isa ito sa magiging malaking parte ng kanyang legacy kung maisakatuparan yan. So sa tingin po ba ninyo, sabi niyo po kung maisakatuparan niya, so sa tingin po ninyo, kasi syempre 2028, wala na siya sa pwesto, he has enough time para gumawa pa ng legacy po niya? What I'm trying to say is yung doon sa flood control. Sa no? flood control. Kasi it's going to be big, no? Kung halimbawa maipakulong niya yung mga taong malapit sa kanya, it's definitely going to be big, no? Oo. Tapos kung meron ka bang napansin or meron ba sa tingin mo ay dapat niyang minention na hindi niya minention ngayong this year's SONA? Well, ang para sa akin na dapat niyang minention, yung sinasabing master plan ng infrastructure project. Kasi ito yung magpapatigil, no? Or ito yung magpapabawas dun sa discretion ng mga politiko sa flood control projects, no? Sana maging batas ito. Alam ko isinusulong ito ni
Senator Risa Ontiveros, if I'm not mistaken. Tapos yung electoral reforms. Kasi kung hindi natin ile-legislate, halimbawa yung reform ng party list, yung seryosong anti-political dynasty bill, ay mauulit lang itong mga ganitong klaseng corruption scandals. Tapos kung napansin ko rin kanina, I don't know if you also noticed it, no? Ilang beses niya na-mention yung word na security. Food security, energy security, transport security, disaster security, national security. What does this tell us po? Kasi ilang beses po yun. Are we moving away from kanyang parang battle cry ng gobyerno niya na build better more? Ano po yung tingin po ninyo dito? Well, sa isang banda, although latecomer na rin, nire-redefine niya yung yung notion ng security. Kasi ang karaniwang definition ng security ay military security, Oo. di ba? So kapag meron kang sinasabing may energy security, food security, sinasabi mo na ito ay mahalaga din at kasing halaga rin, no, ng military security, dahil ito talaga yung seguridad na may malaking epekto sa mga tao at sa mga susunod na henerasyon. Sa tingin niyo po, Prof, after this SONA, after having heard lahat ng mga punto niya sa SONA na ito, ano sa tingin po ninyo ang dapat ipaprioritize po talaga ng Kongreso? Well, para sa akin, yung yung mga na-mention niya, halimbawa yung patungkol dun sa Reforma sa tax, sa taxes, no? Yun, systems napakahalaga. laws, oo. Any others na less obvious po na nakita po ninyo? Meron siyang sa dami, yung sa feeding program. Yung feeding program, napakahalaga nun. Ngunit, alam mo, ang mga kabataan, konteksto pa rin ng pamilya yung titingnan, di ba? Sinasabi ko to bilang not so much as a political analyst, but as a mother. So, dapat tutukan din nila yung pamilya. So, dapat yung sa pagbubuntis pa lang, nutritious na yung kinakain ng nanay, safe yung pagbubuntis ng nanay, at pag nailuwal, yung mga very crucial na mga ilang araw, ilang buwan, no, dapat natutuntunan yung nutritional needs ng mga sanggol. At kung tuloy, Prof, syempre, 2028, magpapalit na tayo ng administrasyon, and syempre, leading towards that, election period. So this SONA po, this particular SONA, this fifth SONA, does it contribute sa pagpapalakas ng administrasyon o does it weaken the administration? Ano po yung tingin po ninyo? So, kasi political professor po si Professor G, mga kapatid. Yan, ano po niya, forte niyo po talaga yan. Does it strengthen or weaken po his administration politically? I think this is one of his best speeches. He also comes out as more confident. Syempre naman, panglimang SONA niya na to. Unlike yung previous SONA, mas na siya, mas talagang very presidential na yung itsura niya, yung demeanor niya while delivering the speech. Ito yung speech na mas hindi gaanong technocratic, mas pinakita niya, no, kung ano yung diretsong benepisyo ng mga gagawin niya sa taong bayan. I guess tingin ko rin siya, he's coming from being humbled by the low public and trust ratings niya, no? Tingin ko nakaka-apekto ito sa kanya, naka-apekto rin dun sa klase at tema ng kanyang SONA ngayon. Oo, sabi niyo nga po, and na-notice na rin naman po natin lahat, no? Talagang issues close to the gut talaga, no? Yung mga in-address niya sa SONA na ito. Would you say he intentionally avoided mga politically difficult topics po sa SONA po na ito? Yes, mainly because he wants to be
perceived as someone who's resolute in solving the country's problems at gusto niyang iwasan yung mga paratang na pamumulitika, wala namang niyang koneksyon sa pang-araw-araw nating buhay. So yun yung iniwasan niya ngayon. Mm-mm. And sabi nga po niya, we are not greedy, we are not racist, we are not liars, we are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Sino po ang pinapatamaan po nito? At ano po ang magiging epekto nito sa tingin po ninyo? Well, syempre pinatatamaan niya yung China, no? Alam mo, maganda yung mga sinabi niya, no? Pero syempre, nananatili tayong nakabantay kung ano yung kakibat na action dito. Pero kahit saang bansa kasi, at maganda rin na ito yung parang ending niya, no? Towards the end niya sinabi, kasi kahit saang bansa talaga, nagra-rally behind, no? Ang mga tao, even mga politiko, kapag ka ang soberenya ng bansa ay under siege, no? Kasi ano yun parang more or less walang political colors dahil ano lang isa lang naman ang mga bansa nyo, no? So yun yung parang tingin ko kaya niya rin ginawa yun, parang gusto niyang unifying yung speech niya. At yung ganong yung issue ng sa China, tingin niya siguro, tingin ng mga kampo niya, ito yung mag-unify no sa lahat. Kaya kita mo palakpakan tapos standing ovation. Siguro to wrap up na lang, last question, no, Prof. If Filipinos were to remember one thing about this SONA, siguro 6 months down the road, ano po yun? Yung sabi niya kahit kamag-anak niya. Diba? Kahit Pero, kamag-anak, oo. pero napaso na tayo dyan din. Naalala mo si Ed dati. Walang kamag-anak, walang kumpare, di ba? So, tingnan natin, no? Dapat lalo nating bantayan. Oo. So, kahit kamag-anak daw, kasi sabi niya, na-mention niya talaga si former House Speaker Martin Romualdez, kahit masakit daw sa kanya, kailangan daw gawin yung tama. Yun. Okay? Oo. Maraming salamat sa iyong oras and syempre till next time po, Professor Jean Encinas Franco mula po sa UP Political Science Department. Thank you and good evening po, Prof.